nasusulat sa reseta na lukot. Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di wang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. Welcome sa isa na namang episode ng Basihan ng Bawat Hurado. Ako ang Batas, aka Ginoong Rodriguez. Fuck. Kumusta kayo mga pare? Tingin ako ng mga battles. Parang napaisip ako na okay, sige tangina, magbabalik. Kumbaga backtrack na ako, titingnan ko kung ano yung mga gusto kong panoorin na lumang battles. So iniisa-isa ko. Kita ko to. Hindi ko naalalang na panood ko to. So siguro magandang panoorin natin, di ba? Yun talaga problema ko. Hindi ko sure kung napanood ko yung ibang battles. Lalo, diya mo na. Kumbaga, ano na yun. Hindi na importante. At daming nagsasabi na i-review ko yung Sinagtala versus Ice Water. So, alam natin pare-parehas na sa lahat na nanonood sa akin dito sa mga review ko, alam natin na naghihintay ako ng grace period muna. Pero alam ko yan pare, right after the battle or yung right after the event, kausap ko si Sed, sinasabi na niya sa akin yan. Sinagtala tsaka Ice Water, napaka-solid daw. So, yeah, inaabang ako yan. Kaso, sinabi niya kasi na ano yun parang alter ego battle, no? So, wala ko idea ko sino. Hindi ko na rin tinanong. Nakita ko sa story ni Kenzer kung sino. Tangina. Fucking spoiler, yo. Hindi, okay lang. Ganun talaga malalaman ko rin naman. Pero, ang point ng alter ego, para lang alam ng iba, is para hindi mo nasabihin kung sino sila, di ba? Yun nga yung point Iba siya parang ibang tao dapat di ba? So, medyo weird lang na kailangan pang ipagsigawan ng mga tao na parang kunwari si Carlito. Alam naman natin kung sino di ba? Pero tratuhin natin na medyo iba na hindi kailangan na giveaway dahil yun nga yung point di ba? Ng merong alter ego. Oh well, malaya tayong gawin kahit ano. So, kung gano'n ang diskarte, sige lang. Pero yun. Binabati ko rin si Sayad. Kanina ka-chat ko lang siya. Napaka-enjoy na kwentuhan, na catch up. Yeah, sana na nanonood ka nito. Barry Brown, yo. So, yeah. Kakatuwa kapag nakakakwentuhan ko ang mga tropa sa Pilipinas. Kamustahan at yun nga, syempre balita, anong bago, what's up, parang gano'n. So, yeah. Ano pa ba? Binabati ko si Mav, yo. Pero sandali, ipe-play ko na. Tama na. So, ito, Senior Apex, no? So, na-realize ko na parang hindi ko pa siya napanood. So, ito, panoorin na game. Yan. So, shoutout kay Mav. Shoutout sa mga kabanda ko, kay Joey, kay Gino, and sa mga kabanda ko sila atay nanonood ng mga kalokohan ko nito. Hindi man nanonood, nakikinig habang mamaneho o habang naliligo, whatever. Diba? So, shoutout sa inyo, yo. Kita-kits tayo soon. Ano ba? Tingin ko talaga sana maibigay namin yung gusto naming sabihin talaga sa isa't isa at masulit namin talaga yung ticket at paghihintay ng mga tao para sa laban na to. Yes, shoutout na pala sa plano niya rin talagang ibadibag ako at yun din yung plano ko sa kanya. Siguro tingin ko yun ang pinakamagiging weapon niya na gagamitin sa akin. Multis and jokes. Kahinaan talaga ni Sinyo yung mga rhymes niya. Mas tutunan ko yun ng pansin dahil mas doon ako lulutang. Tapusin na natin to at sana nasulit ko yung paghihintay mo at ayun, let's get it on. Yo, ako nga pala si Apex at syempre abangan nyo ako mambadibag mamaya. Shoutout sa Flip Top at sa Uprising, yo. Arik, Kev, Paul, Sed, Bill.
Boss D, Meow, Jols, yeah. Pakita ko lang sa inyo yung aking gadget na trip lately. Manalo sa akin to. Sobrang convenient. Kailangan lumabas. Flip top, hour 13, day 2. Wala na ako kailangan sabihin, mag-ingay kayo lahat to. Yeah. Grabe. Salamat sa lahat. Salamat sa inyong lahat. Lahat na naniniwala, lahat ng sumusuporta, tumutulong. Salamat sa inyong lahat. Yes, salamat talaga sa inyong lahat. Yeah. Sa kanan ko, At parte rin ako sa sumusuporta. represent para sa inyo. Magiging tayo lahat para kay Apex. At gagawin ang imposible. Walang pagsisisi sa huli kasi alam kong hindi to simple. Intense mga tao, no? Sa kaliwa naman, Pampanga represent. Magiging tayo lahat para kay Sino. Putang inang sarap magmura, lalong-lalo na sa mukha mong tangina ka. Logs Clothing. At syempre, shoutouts na rin sa A to Z Clothing. Isa sa pinaka-anticipated na battle para sa inyo lahat. Kwento ko nga lang din pala sa inyo katatapos ng event na inorganize namin dito sa Toronto nung kailan. Sobrang astig, nakakatuwa lang din na mas nakilala ko na yung mga musikero dito. Kumbaga syempre, mas active ako nung... Actually, hindi nga ako active masyado eh. Pero no first 2 years kasi mas... sabihin mo nang mas nakapag-connect ako sa mga hip-hop heads, battle rap na eksena. Diba? So, ngayon, sa kabila, sa banda naman, yun na, nakakapagsimula na rin kami. So, wala, astig lang. Astig, nakakatuwa at nakita ko na pwede siya talagang mas mapalakas pa. Although malakas siya, wala, successful yung event namin nung Sabado at sobrang solid. So, shoutout sa Crownless Kings, sa Beautiful Sabotage, tsaka sa Colin Sick, sila yung mga tumugtog nun yun. So, yun din, may sinimulan kami na podcast sa WAM TV. Kami ni Kyle, may pagkwentuhan din kami sa mga musikero dito na Pilipino. Doon lang, kasi kapag ibang lahi, putang na maubusan ako English eh. Ayoko. De, pero yun, kumbaga, yun, sinusubukan lang din namin na ma-document yung mga banda dahil astig yun. Dahil astig gawin yun. Yun na yun. So, sa lahat ng nanonood o nakikinig dito sa channel ko, yun, kapag na-upload na yung first episode ng podcast na sinimulan namin, sana supportahan nyo rin, panoorin nyo rin at mag-like and mag-subscribe din kayo sa channel ng WAM TV dahil makakatulong din yun sa buong sinusubukan namin gawin. At least sa yun na yun. Alam nyo na yun, pare. Diba? So, yeah. Shoutout sa lahat ng mga naniniwala mula 2010 pa at sa susunod mga taon. Nanalo ng coin toss, si Apex, pili niya mauna, si Sinyo. Pakinggan natin to, out 13 day 2, Sinyo. Let's fucking go. Nagpakita ng relo si Sinyo, oh. Game na pala? Eric, bakit to mag-isa?
Di ba usapan natin 2-on-1? Asan si Mata? Alam mo naman na dito uubra. Kaya paakyatin mo na. Bibigyan ko lang ng tig-isa pag sasabayin ko tong dalawa. Tangina. Hamon ng hamon. Bakit? In demand ba? Yung dati kong dinidedma, ngayon dinideds na. Gusto niya akong magseryoso, yun ang dinedemand niya. Eh nung huli akong nagseryoso, kalabang ko nagdedemanda. Sinyo, ganun ka pala magseryoso, ha? Kasi sa mga hinahain ko, di daw sila namamangha. May mga trip daw sa akin yung panlasa masagwa. Mapait ang katotohanan, lakan ng magagawa. Mas mahal to ng madla, kaya nga sobrang bitter mo, pati yung taste na mamakla. Walang hiya? Apex versus Sinyo! Hindi ba ako lugi niyan? Kasi meron niyang wordplay, rhyme scheme, multi, ron, abra, luni. Ron, abra, luni, all for one. Pero kahit pagtulungan, smash sa akin yan. Oo, may iniinda sa tagiliran. Dahil kung usapang ranking, ito'y all might. Rumispeto ka sa number 1! Pero teka. Di ba meaning ng pangalan mo? Mataas, matayog, tugatog, shit, di na ma-reach. Pero bibigyan kita ng tip. Mali ka ng kalaban mong napik. Akala ko ba Apex na to? Eh, ba't kailangan pa akong masungkit? Eh, sira pala tuktok neto, Rick eh. Kasi sira pala tuktok neto, Rick, tangina ang kulit. Nung nakasa yung laban nila ni Undo, di daw siya nagpanik. Sabi niya, sure win. No match. Knockout yun, Matik. Tangina ang lupit. Na-predict. Totoo nga. May tulog nga sa kanya silip. Ano, masakit? Di ka sinipot? Ulol, ganun ka kasupot. Biruin mo, mas pinili niya pang labanan yung antok. Actually, hindi nga niya nilabanan eh. Kasi, sa totoo hindi ko alam yung mga detalye, pero ina-assume ko ang palusot ni Lipcram nakatulog. Diba? So, hindi niya nilabanan. Bugok, karma is real. Hindi mo ba na-feel? Ginawa kang pampaantok, literal siyang sleeping pill. Kaya dyan ako gigil na gigil sa'yo, putang ina mo. Diyan ako gigil na gigil sa'yo, putang ina mo. Kaya sa lahat ng mga tropa natin dyan, ilang taong ko itong hinintay, shit. Ang karma talaga, pag binalikan ka, mas masakit. Naalala ko tuloy lahat ng mga panggagagumot, pangungulit, pero wala akong dinibdib. Tinanim na galit o hinanakit, kaya bago tayo mag-umpisa, good luck sa pagbebenta ng damit. Good luck sa pagbebenta ng damit. O siya, total, speaking of pagbebenta ng damit, live na po tayo ulit yung mga minors natin dyan, ha? Wait lang, ha? Pamain toti for 150 pesos. Sulit na sulit. Fresh na fresh. Laging bagong ahit. Second hand pero walang dents. Twice a day lang po ginamit. Tangina ang lupit.
At ito pala, teka lang, basa tayo ng mga nagko-comment. Ito, nagpapa-shoutout. Ito si Santi Dope. Ayan, walang trabahong tropa. Nandito din si Kibuloy na Kuy-Koy. Two joints para stop na. Ito naman parang tanga, naghahanap ng, dilatang Argentina. Si Akat. Akat, hindi ko mabasa. Akata nga ba? Akata nga siya. Ay, teka, meron pa. Ito, may nagtatanong. Ay, yung lahat pala ng minors natin dyan, may freebies po ito nakasama. Nahulog na? May freebies po itong kasama. Mismo pong si Basya. Pero wala nang COD kasi pick up naman siya, okay? At ito pa, nagtatanong si... Ito si Serdeo, nagtatanong. Pwede po kaya yan sa boy? Ay, pwede. Ano ka ba? Yung mga ganitong itsura, unisex siya. Cash on delivery, pero pag pogi ka, may free shipping na. O, eto pa. Si Lil Stroke? Nagtatanong, kakasya ba kung sa akin? Aba kasyang kasya. Fit to American size, stretchable pa. O sige, ikaw na. May mga solid na moments yung first round ni Sinyo, no? Para sa akin, hindi ko masasabi na consistent sa buong round yung madidiin niya sa material. Binigyan ko siya ng 6 points sa first round niya, no? So yung panimula niya na dapat 2-in-1 nasan si Matay, parang gano'n. So pinuntusan ko yun. Alam natin hindi totoo, pero ang ganda lang na gano'n yung bungad niya, di ba? So yun. Tapos yung kotong dalawa, kumbaga wordplay, di ba? Kotong dalawa, pinuntusan ko na rin yun. Tapos yung nagdedemanda, kung paano niya inano rin yung kumpleto, meron siyang wordplay, rhyme schemes, multi, Ron, Abra, Looney, yun, pinuntusan ko yun. Apex, sungkit, tuktok, yung kung paano niya nilaro yung idea ng Apex, yung ibig sabihin ng Apex, diba? So, pinuntusan ko yun, tsaka yung, katanga siya. Yun, so 6 points sa first round ni Sinyo. Tingnan natin ang first round ni Apex. Dinamay si Basya. Ang mandamay ng jowa, yan ang kanyang signature. Panay Basya kay Basya, palibasa yung asawa niya matabang insecure. Intro! Gusto ko munang konting pampainit bago ako... Sayang, ganda sana nung rebat, no? Pero parang... kung ano yung point na insecure, sa tingin ko, hindi siya punchline, sayang. Although, ang ganda no thought na binalik niya, na finlip niya na gamit din yung partner. Dahil partner yung ginamit, tapos may wordplay pa, Basya. Pero, yung insecure para sa akin, parang sayang. Sayang yung punto na insecure, parang may iba sana yung dinala niya sana sa iba. Di ba? Na parang gano'n eh. Pero, well, ako lang yun. Di ba? Kumbaga, so, game. Kumbaga, kaya ko lang din na-explain kasi sayang hindi ko siya mapuntusan ng gano'n. Magsimula dito. Mag-ingay para sa mga gustong matalo si Bustoyo ng 1,000,000 piso. Sa wakas, natuloy din, grabe. Nakakaluha. Para tong babae, gusto ligawan ko pa. Nagpapakipot pa kunwari na ayaw bumuka.
Ang tapang mo mag-inarte, magpapaputok ka rin pala sa mukha. Ang bilis ng panahon na duwag ka ng 5 taon. Dati ako yung naghahamon, ngayon ikaw yung naghahabol. Magnifico raw yung liriko. Talaga naganda ka, tol, pero ikaw rin mismo hihiga dyan sa ginawa mong ataol. 5 taong naghanda. Mahina tong nilalang. 5 years prep, parang edukasyon ni Badang. Wala siyang ganun. Warm up lang daw ako. Ang tindi nito, sagad. Ayos sa warm up mo eh, no? Impyerno agad. Sabi niya siya yung Joker, di ba? Ox lang, chong. Nung sinabi kong ako yung Joker ng liga, joke lang yun. Yun ang ultimate troll. Ginawa ko lang yung paing. Ngayon lahat ng pinaghirapan mo, hinihila ko na papunta sa akin. Para labanan siya, kailangan pa raw na mag-champion ako. Ang daming requirements ng gago na to. Kailangan ganyan. Kailangan ganito, samantalang sa loob ng 1 dekada na kung kaya mo lang na itugma na syllable, 3. Tapos ngayon, maghahamon kasi yung mga verse niya tapos na. Sabi ko, sige, set mo sa ahon, total yung karir niya, palubog na. Sa hinaba-haba ng prosesyon, di na malaman kung saan na napunta, ang dami mong kondisyon, yung pala nagpapakondisyon ka. Mas maganda yung kasunod na linya. Teka lang. Makinig ha. Mag-ipon ng letra, yung gimmick, nagre-reserba ng lyrics to. Pampangas best ka nga kasi pine-preserve mo yung sarili mo. Alam nyo ba kung anong nirhyme niya sa broccoli? Binlandi. Alam nyo kung anong nirhyme niya sa confetti? Ang lupit mo naman, pre. Confetti? Ang lupit mo naman, pre. Ang lupit mo naman, pre. Puta, ang brutal niya. Hindi na yan slant rhyme, tangina, diagonal na. Hoy, puta peti! Bakit mo ginawang confetti? Tanginan to kahit ata yoyo, irarhyme sa T-Rex eh. Yan ba yung standard na ipapakita mo sa mga tulad nila Disaster at Dumbfounded? Outdated na ang pangit. Tandaan nyo, pag 1 syllable lang yung rebat niya, kahit foul, not counted. Mag-rhyme na nga lang ng ilang syllables, di mo pa magawa. Rapper ka, hindi stand-up comedian, mag-multi ka tanga. Mga taga-sulat mo... Rapper ka, hindi stand-up comedian, mag-multi ka tanga. Mga taga-sulat mo, ang gagaling tumugma, lalo na lila sa kadaga. Mga ghostwriter mo, pinipilit hindi mag-multi para hindi halata. Ang tindi mo maganda. Nangihiram ng laway sa ibang rapper para may mas fit na maganda. Basta, pag yung bara niya masyadong technical, alams na, hindi yung galing sa kanya. Sinyo, ungas ka. Dating mabait, ngayon akala mo kung sino na umasta. Sobrang humble noon, ngayon malapit na siyang malaos dito, nagkukupal na. Ang sarap sapakin. Feeling mayaman na, humble pa rin. Huwag ka masyadong humble, hindi ka ganun kagaling. Ang ganda ng paggamit niya ng humble, yo. Puntasan ko yan. Ano yan eh, saying kasi yun eh, no? Kumbaga, wag ka masyadong humble, hindi ka naman special. Alam mo yun, parang ganun siya. Pero, come to think of it, man, hindi mo naman kailangan maging special para maging humble. Pero pinuntusan ko pa rin. Pero, ano siya, may counter argument din talaga yung saying na yun. Yan. Pagdating sa pagpapanggap, ubod ng galing to. Kung siya si Joker, sige, ako si Riddler, may bugtong ako sa inyo. Bibigyan ko kayo ng bugtong na hindi pa nasasagot ng 1 dekada.
Alam nyo ba kung ano tawag sa maangas na nagpakumbaba? Munti kang madimanda. Oo na, mayaman ka na. Pero para ka lang probinsyano nakapulot ng suitcase, marangya na may poor taste, mas plastic ka pa sa lalagyanan ng toothpaste, hindi sa'yo bagay maging joker, ang bagay sa'yo talaga, two-face. Eto, fake humble ako, umpisa pa lang, mayabang talaga. Ikaw nagyayabang ka lang kapag lamang ka na, saka ka magyabang kapag ang laban tabla, hindi yung kung kailang kumpleto na yung rounds mo, sabay papalag ka. Alam ko, marami kang pre-med na nakasingit, mga tugmaan na pinilit, pero kahit gaano pa kalupit ang yung mga hirit, hindi ako mai-impress dyan kasi 5 taon mo yung inisip. Hindi to Battle of the Year! Ito yung Body Bag of the Century! Kahit manggaling pa sa barracks yung mga gamit mo na weaponry, nagpaturo sa maestro, nagpatluto kay Tipsy D, kahit magpatulong sa abakadas, kukulangin sa A to Z! For the kill din si Apex dito, no? Haba na round sila parehas, pero hindi ko na spinatan yung oras. Baga, tagal na rin itong battle na to kung tutuusin, di ba? Gusto ko lang din pakinggan at enjoyin. Actually, kahit nga hindi ko na ilista, no? Pero, yeah, just for the sake. So, definitely nakuha niya round 1 si Apex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 points. 15-6. No? So, yung Boss Toyo, matalo na 1 milyon, pinuntusan ko yun. Yeah, yan yung mga banter sa simula na pampahype talaga eh. So, pareha sila may magandang bungad eh, no? So, yun. Tapos yung magpapaputok sa muka, edukasyon ni Badang, kulit ng curveball na yun eh, no? Naalala ko kung paano ko kung paano ko nilalambing si Nothing Else dati. Yeah. What's up, Nothing Else, yo? Alam ko hindi ka nanonood nito, pero babatiin pa rin kita. Tapos yung warm-up, impyerno agad. Yan. Pain. Yan, ang ganda ng mga yun. Nagpapakondisyon ka. Dahil mong kondisyon, pero yun pala nagpapakondisyon ka. Parang ganun eh. Pampangas best, pre-preserve mo sarili mo. Lupit mo naman pre. Ang kulit nung pag-expose niya, no, yung silip na yun. Tapos ginamit niya kay Sinyo ng effective na paraan. Tapos yung kahit foul not counted, basta walang rhyme or 1 syllable rhyme. Tapos para di halata yung tungkol sa Ghost Writer, although yun nga, ano rin yun, may counter argument din yun na medyo ginastify naman niya pagkatapos. Pero ang point is, kung may Ghost Writer ka, dapat maganda yung material mo. Pero sasabihan na hindi maganda. So medyo, kumbaga tangin na, nagbayad ka sa ghostwriter tapos hindi maganda yung sulat mo. Ano siya, hindi siya effective na angle sa akin. Pero pinuntusan ko na rin dahil ano lang, kumbaga kung paano niya dinadala dun yung punto niya, masasabi ko effective. Kumbaga yung mga counter argument na yan, ako lang yan eh. Dahil mas ewan ko, kung sinasabi ko sa mga ibang reviews ko dati na kapag nag-iisip ako ng angles, naiisip ko kagad yung posibleng rebuttal doon o ano. So, yung ganong klaseng angle, yun yung rebuttal doon para sa akin, eh, di ba? Parang tangin na may ghostwriter. Sasabihin mo yung ghostwriter ako, tapos pangit ako sumulat na parang medyo weird, di ba? Yun. Pero pinuntusan ko pa rin yung para di halata, yung tungkol sa ghostwriter. Tapos yung humble, tapos di ka masyado magaling. Gaya rin yung sinabi ko kanina. May counter argument dyan, pero pinuntusan ko na rin. Muntikan magdemanda, tas two-face, di ka joker, mas two-face. 5 taon inisip, tsaka A to Z, kung paano niya sinetap yun ang ganda. So, yeah, 6-15 ang first round para kay Apex. Syempre, kumbaga,
ano ba naman yung tingin ko, 'di ba, sa mga bagay-bagay. Pero dito ko medyo para sa akin parang sayang no. Gina-justify ni Sinyo yung lack of rhyming niya sa battles na parang hindi magwo-work yung ganun na ang point nga is to out-rhyme your opponent So, kailangan mong sikapin. Kailangan, hindi ni Sinyo particularly, pero isa yan sa pagsisikap ng isang rapper. Diba? Yung sinusubukan mo i-push yung skill mo pagdating sa mga bagay na yan. So, weird na may mga battles na gina-justify yung lack ng mga skill na ganun na essential para sa isang rap. Para sa rap. Diba? So, ewan ko kung hanggang kailan paninindigan ni Sinyo yung gano'n na parang hindi ko kailangan mag-rhyme masyado dahil number 1 ako. Pero, hindi siya magandang look para sa buo Diba? Ikaw yung number 1. Kailangan mo ng dagdag responsibility at accountability pagdating sa pagra-rap dahil ikaw bumibit-bit sa flip top. Parang gano'n Kumbaga, number 1 in the world si Sinyo at flip top siya. Diba? So, pinunto rin ni Apex yun na parang yan ba yung mga gusto mo pakita kala Disaster, kala Dumbfounded. Although, hindi sa akin importante yung mga big names na yun pero importante sa akin yung kung paano mo nire-represent yung brand. Diba? Hindi ko siya naiisip dati pero ngayon naiisip ko siya. Kumbaga, parang bilang tatay, diba? Kailangan mo pakita mag-set ng good example dahil ikaw ang representation ng buong pamilya. Parang ganun. So, yun lang yung akin. Pero nakakalusot si Sinyo sa fact na hindi siya masyado conscious o hindi siya masyado nagsusubok sa rhyming, nagwo-work para sa kanya, well and good para sa kanya. Pero yun, yung tungkol lang sa craft yung sinasabi ko. Yun. So, okay? Round 2, Sinyo. Tinira mo si B, Nauna pala ako, Yeah. Mataba daw na insecure si B. Tangina. Ano naman itsura ni Basya? Tingnan mo naman yung quality. Parang pang 2 joints para mafia. Parang sasama kay Bugoy pag nakita to Alam mo kung bakit? Kasi pigang-piga na sa'yo Piga? Bugoy, piga? Ay, hindi, wag na. Yeah. Napansin nyo ba? Nung sinabi kong joker ako, biglang joker din to. Nung sinabi kong nag-gym ako, nag-gym na din to. Nung nag-clothing ako, nag-clothing na din to. Ang sarap tuloy ibanat ng linya ni Looney sa'yo. Aminin mo na kasi na ako ang idolo mo. Oo, pagdating sa tugmaan, ikaw ang mas may quality. Yun. Diba? Yun yung point lagi na parang yun. Sayang Sayang. Tangina. May mga battle si Sinyo na hindi, sa round 1 niya, may mga moments na alam mong laging conscious talaga siya sa rhymes niya. Pero may mga parts na hindi So, sayang di ba? Okay. Di ang galing-galing mo palang mag-multi. So, anong gusto mong gawin namin? Ipalit ka namin kay Looney. So, kagaya rin nun na nagiging nitpicking lang, no? So, ni-rhyme na rin niya yung Looney at multi nung round 1. At parang ni-rhyme na ni Looney ang multi at Looney siguro noong 2010 o 11 pa, di ba? So, medyo ganun So, kasi kung asan si Looney, andun ka.
Nakatali ka ba sa kanya? Walang sariling galaw, umaasa na lang sa movement ng iba. Nagpapahatak na lang para umangat yung karir niya. Akala ko pa naman malakait na galawan, puta papit na lang pala. O baka mamaya sabihin niya, kaya ka lang naman nag-ahon para yung career mo makabangon pa. Talaga ba? Baka nakakalimutan mo, mas kailangan mo ko kaysa kailangan kita. Huwag mo nang itanggi pa. Alam mo yan sa sarili mo. Pag binigti kita gamit ID, huwag ka magre-reklamo. Tutal sanay ka namang sumabit sa pangalan ko. Tapos galit na galit ka kay Makagago. Seryoso? Ang tanong ko, bakit? Ano bang pinagkaiba nyo? Eh kung sino-sino din naman kinukupal mo. Kung sino-sino din naman kinukupal mo, tingin mo cool yan, bro? Mangupal ng ibang tao? Chill ka lang, Gago. Napakahangin mo. Akala ko ba haring araw, ba't sobrang presko nito? Pag ito ang topak ko nagtuloy-tuloy, di mo gugustuhin na magiging katuloy. Mapapasabi ka na lang ng, bakit pa ako tumuloy? Sana hiniling mo na lang na hindi to natuloy. Ayan tuloy, natuluyan ka sa laban na gusto mong matuloy. Abnoy, oo, kaya mong mag-champion sa isa buhay. Walang duda. Pero kung usapang tunay na buhay, baka buhayin pa kita. Kung Pwede bang buhayin mo ako, Chinyo? Share mo to para makakuha ako ng napakaraming views. Kumita ako. Yan. Nice one, Chinyo. bubuhayin pa kita. Kasi sa tournament, napakakapal ng mukha mo. Sa tournament ha, di lang isa, dalawa kundi tatlo. Sali ka ng sali ng isa buhay, kaya nga isa buhay eh. Gets mo din eh, no? Tangina neto, piling pusa itong pusi na to. Oo, kung skills lang, mas magaling ka. Di ba? Pag kinilatis, lyricist na, mabangis pa. Talagang sadista, lalo pag nandis na. Kung usapan na ay bis, laging nasa list, nakalista. Pero di lahat kayang i-please, kaya please, dapat gets na kung ba't inis siya. Kasi pinanis na ang tanging gamit-gamit lamang ay karisma. At yun ang wala ka. Pero sabi nila, mababaw, pambata, basic lang daw ako lumetra. Pero nung bumigat yung bara, marami nang nagduda. Tipsitsak na yung nakikita. Siguro nga, ganun talaga. Ghostwriter na yung angulo. Pag di na maamin na magaling ka. Kaya oo na. Ako na wak, ako na corny, ako na baduy, totoo. Pero ito'y malaking sampal sa'yo. Na ayaw niyong maging ako, pero naging ako yung gusto niyong maging kayo. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Ano bang meron dito? Nagbabars ka? Nagkasariling bar to. Magaling kang mag-construct pero ma-establish pangalan ko. May title ka pero literal ang mga titulo ko. At hanggang multi ka lang, naging multimillionaire ako! Ngayon Mr. Champion sa lahat ng liga. Tibay, tingin mo mayayabang mo sa akin mga tropeyo mo at papugay? Hanggang kailan ka makikipagsuwagan ng sungay? Umay, nasa pagalingan ka pa rin? Nasa pasarapan na ako ng buhay! Doon pala galing yun. Di ko na, yan, alam ko yung line na yan. Narinig ko na yan. Sa kanya lang ba niya sinabi yun? Hindi ko maalala no? Pero dyan pala galing yun. Kung dyan nga lang yun. So, yeah. Alam ko yung line na yan. Last! Nasa pasarapan na ako ng buhay. Pero kung yan ang basihan niya ng pagiging tunay, eto, pinagkaiba ng nanalo lang sa nagtagumpay.
Dito mo ko, no? Hindi ang tanghalian eh. So, binigyan ko ng 5 points yung round 2 ni Sinyo, no? Yung Haring Araw, Presko. Sa context ng Pilipinas, sobra yun eh. Pero dito sa kanila, dito kunwari sa North America, yun yung Presko para sa kanila eh. Diba? Pero pinuntusan ko pa rin. Kasi yung charisma, gamit lang charisma. Pinuntusan ko yun. Gusto nyo maging ako, yun. Gandang punto nun. Tapos yung multimillionaire ako, ko paano niya finlip yung pagiging magaling ni Apex sa multis. Tapos yung pasarapan na ako ng buhay. Yan. Astig yung line na yan. Pero yun, 5 points. 5 points kay... Kumbaga din na-dominate siya ni Apex dito sa battle na to, no? Pero hindi mo talaga hindi mo iisang tabi yung charisma ni Sinyo. Kumbaga, kuha niya talaga yung mga tao. Yun siya eh. Round 2, Apex. Yo, yo, yo! Yo, yo! 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 Kung sa tingin mo magaling ka ng manlait, mag-asar, magpatawa, nagkakamali ka dun. Yan trip mo, ginagawa ko na ng triple mula pa nun. Porkit may sumikat ka na linya, kala mo astig ka na ganun, di ka maliligtas ng putang ediwaw mo, iwawaw mali kita ngayon. Payaso na pinalapa sa leyon, di nagmamatter kung nasa iyo yung mass, nasa akin yung substance at volume. Akala mo trap, good luck, tawagin mo tong reverse prank kasi jokes on you. Nga pala, bakit real jokes? Kaya nga joke kasi hindi totoo, di ba? Ang bobo mo naman, gusto mo sample lang pa kita ng isa. Sige. Si Sinyo ang pinakamagaling mag-freestyle sa flip top. Joke, joke, joke! Akala nila extra special, parang promo code, pero no, no, no. Paano ba naman ang Flip Top Festival? Nag-joke, joke, joke! Akala ko pa naman yung mga bars nyo, itutodo nyo. Si Joker ka nga, no? Pati mga alagad mo, niloloko mo. Ine-expect nila na makakarinig sila ng mga pambihirang bira. Pero nung expectation meets reality, sumakit yung tagiliran bigla. Nagdahilan ng puta. Tapos, nag-bromance sila ng genius. Ano yan? Safety net para sa performance mong pang-circus? Ang galing mo magpanggap. Ang lupit mo, kaibigan. Nung di niya na masabi yung side niya, sumakit yung tagiliran. Puro na nga lang patawa. Di pa gumana yung panga. Akala ng mga tao, uulan ng mga bara, uulan lang pala. Nung laban nyo sa Team SM, isa lang ang hinahanap ko na comment. Isang magnanakaw ng linya at isang magnanakaw ng moment. Sila Shernan at M-Site, imbis na makapag-celebrate, nag-propose ka sa asawa mong heavyweight. Nag-imbita pa kayo. Sila Shernan at M-Site, imbis na makapag-celebrate, nag-propose ka sa asawa mong heavyweight. Nag-imbita pa kayo, siya lang naman din uubos ng wedding cake. Yung asawa niya, ayun, nga, sa kakahintay, halos lumuwa yung mata. Post ng proposal, mapopostpone lang pala. Hoy, B. Sarmiento, bakit feeling hot babe ka dito? Kaya nga B, di ba, hindi ikaw yung plan A ni Sinyo. Tingnan mo man sa kahit saang anggulo, talagang nabuko. Dinamay mo pa yung asawa mo para pagtakpan yung pagkatalo nyo. Na-excite no sumikat. Kapalaran, pinangunahan. Unang fan na nagpapik, binuntis ka agad kinabukasan. Balita ko, nagwo-workout na si Bia. Pucha, nagpapaka-strong din. Pagkatapos daw mga anak, diretso sa Gold's Gym. Paano ba gumagana yung pagsasama nyo? Kung di mo pa ako makakalaban, di ba magpapaganda yung asawa mo?
Pinagja-jogging, oh. Parang biek sa kalsada kasi raw... Pinagja-jogging, oh, parang biek sa kalsada kasi raw yung leeg ang taba na. Habang nagpapadede ng bata, pinagbe-bench press sa kama. Pinilit mong paimpisin. Pagkatapos buntisin. Ngayon yung stretch marks niya parang ala-ala ng laban nila ni Wolverine. Congrats sa asawa mong mataba na pumayat ng malubha. Ang nakaligtaan mo lang walang gym para sa mukha. Yan yung mga type ni Sinyo. Yung mga di ko type. Di bali ng pangit basta may peace of mind. Mindset ba? Mindset. Senyorito ka. So sa relasyon nyo, alam na kung sinong DJ. Pag pinagtabi yung misis mo, saka GF ko, alam na kung sinong PA. Kung sa bagay, pag maganda yung syota mo, mapapapikit ka lang pag magpapabili na siya. Dito ka na kay B, mapapapikit ka lang pag kakantutin mo na. Nag-propose ako kay B para habang buhay ako may katulong at karamay. Ulol, baka nag-propose ka kasi ipapatulpo ka ng tatay. Sabi nung tatay, di mo ba nakikita si B? Kutis usa. Hindi mo ba nakikita si B? Kutis usa. Ang pangit na nga ng anak ko, binuntis mo pa. Kasalanan mo yan, malibog ka. Yung tatay pilit na binibilog habang hinihilot niya. Pero kahit na anong ikot pa, napikot ka. Let's be real, come on. Sige nga, pag sinabi ni Mika sa Lamaka na pagpalit mo yung asawa mo para sa kanya, hindi mo gagawin? Hindi! Nasasabi mo yan kasi imposible. Bistado ko na yung mga galawang mong pasimple. Sumakit yung tagiliran, di mo maintindihan. Na-engage sa asawa, nasapilitan. Sabi niya, retiro na siya. Hindi rin kayang panindingan. Diyan ka magaling ang magtago ng kahiyana. Real talk. Lahat ng nagsusuot ng damit mo, mga nag-snatcher, mga nagsusuot ng real jokes. Bossing! Mga nagsusuot ng damit mo, mga nag-i-scaffolding. May nalalaman pang haring joker. Ano yan? Joking? Are you joking? Lahat ng basahan sa bahay namin, real jokes clothing. I-delete mo na yung sinyo mong page. Nakita ko yung store mo. Kadiri yung place. Mga naiisip yung design pang walang breeding at taste. Mga bumibili sa'yo. 11 na yung maximum age. Mga pinambili. Pera na magulang nila na minimum wage. Suki mo mga nagtitinda sa Andox na nagpipigil ng antok para may budget sila. Isipin mo, 500 lang araw nila, tapos t-shirt mo, 600 isa. Ang kapal ng mukha. Lakas pang mangutya. Eh kaya lang naman naglalaway yung mga tao sa damit mo kasi parang punda. Yung mga damit neto, tataas ng presyo. Akala mo pang rental. Kung si Omar merong high mind, siya naman merong punda mentals. Ginaya yung Versace. Kaso naging punda. Sarap buhusan ng pundador. Sakto pag ginawang basahan, Versace on the floor. Real jokes clothing. Maganda lang pag bagong bukas. Real jokes clothing, maganda lang pag bagong bukas. Unang laba, kupas. Pangalawang laba, butas. Ang bibili lang nito, ungas. Real jokes ang baduy, pang jeje mo na trash. A to Z parang DepEd kasi nga merong class. Kaya game over na! Para dito sa overrated, parang celebrity overnight.
mapaasawa, mapaka-tag team pag naghanap ng partner, overbite. Yung mga design mo, overacting. Yung mga overpriced, yung mga oversize mo, overpriced. Kaya pagkatapos kong i-expose yung bulok mo na clothing line, makakaranas yan ng matagal ng overdue na closing time. Hindi ko alam kung gaano, hindi ako spinatan kung gaano kalaki differential nila sa oras, no? Pero mahaba yung round ni Sinyo ni Apex na yon. Although ang dami rin na malalakas na linya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 points. So ewan ko, hindi yun, ano lang, disclaimer lang na syempre, lalo na hindi naman to isa buhay, kanya pinabayaan ko na yung oras. So hindi ko alam kung gaano ka fair yung judging na ginagawa ko dahil syempre baka biglang si Sinyo 3 minutes tapos si Apex tamang 5 minutes, alam mo yun. So yun lang, kailangan ko lang sabihin dito na ganun. Pero yung wow mali, nagustuhan ko yun. Yung choke scheme, tapos yung safety net, pang circus, maganda yun. Clever yun. Sumakit yung tagiliran, hindi na niya nasabi yung side niya, di ba? Yan. So, yun. Uulan lang pala. Akala uulan ng, bara? Uulan lang pala, parang gano'n nata. As wedding cake, kung paano niya ni-rhyme as take. Tapos yung B, plan A, bench press sa kama, walang gym para sa muka. Mga typical na joke simula dati pa yan. Peace of mind. Tapos yung PA, alam ko sinong PA. Tsaka kung paano nyo ginamit paano nyo kinumpare yung magpapapikit, ipapatulfo ng tatay, yan, naganda rin. Mahaba yung, kumbaga stretch niya yung angle na yun no? sa asawa, pero medyo dragging dahil ang haba, pero marami naman siya sinabi na pwedeng puntusan, so pinuntusan ko lang din talaga. Tas yung parang punda, yung pagdating sa damit, no? Versace on the floor, alam mong pangulit lang, pero puntos na rin yun. Tas yung ungas, medyo alam mong parating doon, pero okay. Tas DepEd, merong class. So yun, solid. Malaki yung difference sila sa first 2 rounds. Tingnan natin round 3 ni Sinyo. Yeah. Putang ina nyo, may round pa ako! Yaw! Hindi, seryoso. Mas maganda talaga yung A to Z. Suportahan nyo. Tangina mo, tol. Ganyan ako ka-concern. Umorder kayo sa Shopee nila, tapos gupitin nyo yung manggas bago nyo i-return. Tangina na, ito usapang clothing. Gago ka ba? Sa 3 digits nga, di ka umubra. Sa may 8 digits pa kaya? Uy pa. Yo. Tapos pinuna pa yung kasal namin ni B. Pinuna pa yung kasal namin ni B. Una sa lahat, bakit ka excited? Next year yung kasal namin, hindi ka invited. Tsaka ano naman kung di pa kami kasal? Bakit ito? Hindi rin naman kasal. Pero nagpapaanal. Ito na ata yung sinasabi ni Nikki na very easy. Very easy. O siya, maglaro tayo ng mga letra. Flip-top game! Yeah! Yun na yung Q, putang ina. Nung nag-PM na si Arik, F na F naman ni Tanga. Yung W, sure na ba? Di niya alam, game over na. Di lang basta GG. Gago, well played pa! See? That's why nangaaway na lang ng mga MC na trip niya. Gay shit ang puta. Paano di magtitrend? Panay titi sa social media. Habang ako ay class S na naka-A game. Talagang OP kada linya. Pero magiging KJ kasi di na makikipag-ubusan pa ng letra.
Kasi ba't pa ako dadaan ng A to Z? Kung yung bilang, sapat na. Kaya wag mo siyang maikumpara sa dikandadong pekpek ni Basya. Kaya pala pinaghihigpitan kasi nakaluwag-luwag na. Nagpapalaway siya. Bakit? Nausog ba? Talagang mauusog yon lalo na't pag may gumalaw na iba. Nung una, akala ko talaga for security. Yun pala may sugar daddy. Kaya pala pinapadlock yung panty kasi PM is the king. Kaya pala galit na galit to kay Anby. Gets ko na yung senaryo. Talaga nga na mga aawayin. Kalaban yun sa negosyo. Gago! Alam mo, kahit ano pang gawin mong protekta dyan, brother, gamitin mo man yung gate nila Kilua sa Hunter x Hunter, wala ding magagawa kasi yung burat ng matanda, gate crasher. Oh, marami na naman basher na mababastusan sa akin. Pero kung tutuusin, kayo ang nakakabastos kung iisipin. Nung nambastos ako ng bastos, bastos daw ako, di ang galing. Pag ako bawal, sila pwede nilang gawin. Aba, okay din! Oh, minus points na kay Shay. Aba, okay din. Pwes kung ganun na rin, yung bakla mo na lang yung sunod nating talakayin. Okay? Alam mo, men, yan ay sugat na ng kahapon. Nakatatak na. Yung tambalan yung dalawa, di na yan mabubura. Apex at Boss Lots, Peklots, kaya talagang nagmamarka. Di ba may business kayong dalawa? Anong pangalan nun? May business sila. Ano yung Boss Clothes? Puta nila. Boss Clothes? Kaso yung pondo, saan napunta? Puta, inistapa. Abakada bigay pala, binubulsa. 1, 2, 3 mo na, A to Z mo pa. Magaling kang bata ka. Kasi balita ko, totoy ka pa lang, yung totoy mo, totoy bibo na. Oy! Medyo bad boy! Literal na fuckboy! Unggoy! Ano, i-deny mo pa? Sasabihin mo, Boss Notes na naman, Boss Notes na naman. 2022 na, wala namang iba. Bakit? Meron pa bang iba? Malandi ka talaga. Tapos sino ka? Bato Cypex? Ano yan, Malakensin, Himura? Di ba si Bato Say, baliktad yung talim na gamit niya? Ba't ikaw sa patalim kumapit ka? Kaya pala, Batusay na samurai kasi nga may geisha. Kasi nga may geisha. Shit! Ingay nyo kasi. Kasi nga may geisha. Oh, fuck. Wait. Kasi nga may geisha. Wag ka nang tumanggi pa. Wag ka nang tumanggi pa. Aminin mo na lang, men. Chinupa ka ni Boss Lots. Sa bibig niya pa mismo nang galing. At gusto nyo bang malaman yung tunay na istorya? Gusto nyo ba? Kwento pa mismo ng mga tropa niya sa Valenzuela. Tandaan nyo yung petsa. Tandaan nyo, petsa. February 14, 2007. Nag-check-in sila ni Bakla. Akala mo, walang nakakita. May baon ka pa daw mantika. Merkules ka ng tanghali, sinubo, niluwa ka daw, buwan na ng wika. Kinang-ina, minarinade. Gago, booking ka na. Kung si Luni bukas na libro, ikaw open for booking ka. Kaya, ikaw open for booking ka. Kaya nagpapapansin na lang kung sino-sino hinahamon niya. Galawang malarendon. Ganon ang mindset niya.
Pinagpalit nga yung anak sa karir eh. Talagang iwan pati pamilya. Kasi ang rason niya, may gatas pa daw siya sa labi. Kaya yung bata iniwanan. Hindi niya pa daw kayang magpadede. Kaya sana inyong maintindihan. Mas pinili niya kasing magpasuso dun sa bakla niyang ginagatasan. Simen, talagang kupal ka. Talagang kupal ka. How come na nakilala ka bilang tamod ni Looney pero di nang sarili mong similya? Akala mo may kasunod pa. Simen, kupal, tamod, similya, namnamin mo muna! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points, no? Sa round 3 ni Sinyo. Nagustuhan ko yung hindi ka invited. Parang rebat niya sa kasal yun. So, solid yun. Tapos yung... Noong una, hindi ko trip na nilalaro niya yung mga letra, A to Z, ganun-ganon. Pero, ang ganda na dinala niya papunta kay B. B lang sapat na. So, pinuntusan ko yun. Tapos yung mauusog. Gate crasher, ang kulit. Tapos meron pa bang iba ang effective nun kung paano niya dinala doon. Tapos mantika, wala lang. Ang kulit lang sa akin nun. Tapos buwan na ng wika. Walang sense, di ba? Parang wala namang concept of... Kumbaga, ewan ko, December to, Miyerkules, tas buwan ng wika, pero effective pa rin, di ba? So, 7 points kay Sinyo. Tingnan natin kung anong round 3 ni Apex. Okay, game. Yo! Yo, yo! Yo, yo! Inaasar akong asa kay Boss Lots pag desperado, pero sila yung asa kay Boss Lots pag desperado. Ang dami mong alam sa pamamakla, detalyado. Kung sa bagay, yung gawain natin ay salamin natin dahil binabaling natin yan sa ibang tao. Yung syota niya pinagtatanggol no? Sa rebat, tinutodo. Pero lahat tayo, binobobo. Mahal mo naman pala yung tao Bakit mo niloloko? Yung buhay mo ay bukas na libro. Kaya alam na namin na organizer yung kabit mo. Pati jowa ni Kamandag, inahas. Yan ang moves ni Sinyo. Kaya mo pala pinagtatanggol yung jowa ni Kamandag kasi tutuklawin mo. Mag-rebat kay konti. Ngayon December, year-ender, panahon na para mag-switch gender. Mr. Pink Ranger, brokeback version ni Heath Ledger sa cellphone, sa laptop, si Enigma, yung screensaver. Poison 13 versus Akata. Isa ka sa mga unang umiyak. Inggit ka kasi siya yung nasa spotlight, mga haters niya sikat. Si Poison yung tinira. Ikaw yung nagre-rebat, puta sa lahat ng di affected, ikaw lang yung nagre-react. Sa totoo, hindi ko maalala kung ano yun dahil hindi ko napanood din yung battle na yun. Overrated na magaling magpanggap. In-exploit niya yung battle rap. Wow, ang laki ng ambag. Dahil sa'yo, naging oversaturated tayo dito. Ang dami ng wak. Ikaw ang dahilan kung ba't akala ng karamihan, madali lang mag-rap. Yung mga linya mo, kayang-kayang gawin ng kahit sinong hudas. Dahil sa kagagawan mo, si Kuya magta-try out na bukas. Alam mo yung sinulid, alam mo yung mention, yan ang estilo na pinauso ni Sinyo. Sobrang basic, pwede niya maging ghostwriter kahit sino. Pang-matching ang angkin niyang talino. Kinikengko yung salitang Ingles, yun ay depensang mekanismo para maikuble ang katotohanan na mahina siya dito. Ngayon, tingnan natin kung yung pagkahipokrito mo all good pa. Hindi daw pupunta sa utak niya yung fame, pero bukang bibig palagi, most viewed siya. Most viewed?
Yan ang palaging binibida. Eh bakit nung quarantine kung kailan kailangan na kailangan ka ng liga, hindi ka nagpakita? Aangasan mo ako sa views? Di ka ba nahihiya, ha? Sumabay ka lang sa alon ako nandito nung marami pang namimirata. Kundi rin dahil sa flip top, hindi rin ako makikilala. Pero pumasok ka dito nung meron na. Lumaban ako dito nung wala pang masyado nagtitiwala. Superstar versus legend. Tingnan natin kung sinong mas may papel. Mas sikat si Kevin Hart sa mga bata kasi slapstick, pero iba pa rin yung Dave Chappelle. Congrats! Ganda ng kanta mo. Bon appetit. Talagang ikay mapapakain. Ingat ka, baka marinig ni Flo G, baka gayahin. Tanginan to, di mo malaman kung nananadya ba o aanga-anga. Minsan na nga lang maglalabas ng kanta, manggagaya pa. Oh, okay. So, ginaya ni Sinyo si Flo G, ah. Hindi ko rin alam. Okay. Mahiya ka nga. Most viewed ka pa naman, baka sabihin ganyan mag-rap pag Pinoy. Bon appetit. Hirap maka 1 meal, paano? Wala kasing nag-enjoy. Para kang si Willie. Yung Bon Appetit, tapos nilaro niya sa 1 meal. Puntasan ko yun. Wongka, yung panga ang haba. Siya yung kinuha ng Chocolate Factory kasi target market, pambata. One-dimensional na rapper. Wala pa sa metro pag nagrarap to. Kaya anong yoga master? Hindi ka flexible, sadyang stretch lang mga banat mo. Para manalo ka, kailangan mo milagro. Lamon to sa akin, mga gutom na Raisen, mala Jujutsu Kaisen yung senaryo. Ililibing ko to at magpe-flex pa nga ako. Pagkatapos kung ibaon tong senyorito, makikita nyo yung pakong di 4. Yung mga jokes ko, para sa mga malalawak yung isip. Yung mga jokes mo, yung mga natatawa sa jokes mo, mga first time pinayagang gumimik. Simple lang ako mag-promote, mang-hype, pero may mga nakikinig sa akin na socialite, mga nakikinig sa'yo, walang social life. Yung mga jokes na ninakaw mo, nanakawin lang din ng iba. Hindi na para banggitin pa isa-isa, mapapansin niya nila. Alam nyo ba kung anong nakakatawa? Alam nyo ba kung anong nakakatawa? Kala niya siya yung kumakatawan sa nagpapatawa na kagaya ko. Pero ako yung kakatawan sa katawa-tawa-kawatan ng patawa na to. Sabihin mo naman pag nagpapatawa ka na para malaman ko. Hindi ka nakakatawa bilang komedyante, nakakatawa yung pagkamakata mo. Kaya hindi na nakapagtataka kung ba't sinasabihan ka ng mga tao na puro ka lang patawa. Kaya yung pupusta sa'yo, kung hindi ubod ng tanga, ay may toyo lang talaga. Papunta na tayo sa exciting part. Sinyo versus Apex, pustahan na naman! Sunugan ng pera hanggang sa yung bulsa walang laman. Yung ganyang galawan, puro lang katangahan dahil yung sugal sa labanan ang ugat ng dayaan. Si Enigma, paano nyo naloko? Yung flip top, ginawa nyong monopolyo. Yung liga, naging negosyo. Napupolitika, nabibili yung boto, yung may-ari, yung financer, yung mga judges, magkakasosyo. Flip top, kayo na rin gumagawa. Naalala ko na bigla itong angle na to, no, na naging controversial, no. Hindi ko alam sa ibang judge kasi syempre, puta, hindi naman ako nakikinig sa usapan ng lahat, di ba? Hindi ko alam kung gaano katotoo yung paratang na yan, pero I don't think na totoo yan dahil ako mismo hindi ko naman nakikita sa mga gig, sa mga event na gano'n, or siguro nangyari siya ng ewan ko, kumbaga ano yan medyo akusasyon, so di ba, medyo touchy, pero syempre ako hindi ako nag-a-agree dyan sa sinasabi ni Apex na yan. Parang siniraan niya yung flip top tungkol dyan Na sarili niyong lapida. Maganda sana yung
yung scheme, kumbaga yung rhymes, yung kung paano niya punchline yun, kung paano niya sinet up. Kaso conflict sa akin yun dahil hindi ako nag-agree. Para mo sinabi na para siyang punchline ni Rapido tungkol sa relihiyon niya na pwedeng maganda pero maaring hindi ako sumang-ayon eh. Parang ganun eh. Ganun yung ganun siya para sa akin, 'di ba? Dahil hindi ako naniniwala na ganun. Totoo naman yung mga banat ni Akata. Masakit lang yung pagkakasabi niya. Lalong sayang yung first 2 rounds mo, Apex. Kalain mong mas naniwala ka kaya Akata ka sa kay Arik. So ngayon, 2025 na. Kung di ako nagkakamali, 2023 to eh. Itong issue na to, lahat tong kontrobersiya na to, di ba? Ano na? Totoo ba? Totoo ba talaga? Paano na-resolve yung ano na yan? Yung issue na yan? Ano na nangyari? Ano lumabas na totoo? Di ba? Kasi ako nandito na ako sa Canada so hindi ko alam. Hindi ako masyado in the loop sa mga bagay-bagay. Yun. So ako hindi ako nag-agree sa mga sinasabi ni Apex dyan sa parte na yan. Pero sa comments ilagay nyo ano na nangyari tungkol dito. Di ba? Dati! Sorry na kaagad. Dati, yung flip top, puro lang tunay. Yung hinahanap, puro lang husay. Ngayon parang iba na yung kulay. Wala nang paki si Arik sa kultura kasi meron na siyang anak na binubuhay. Damn, Apex. May anak ka na ba, pare? Para magsalita ka ng ganyan? Hindi ko alam eh. Pero, di ba, putang ina. Wow. Kung sino pa yung mga pumupusta, sila rin yung mga huradong humuhusga. Pagdating dyan sa issue ng hurado at pumupusta, responsibilidad ba ng flip top malaman ko nagpupustahan yung mga judge? O responsibilidad ng mga judge na hindi pumusta? Diba? Yun siya eh. Nakanino ang responsibilidad na yan? Medyo nakakapang-init ng tenga yung mga sinasabi ni Apex ngayon. Sorry mahal ko yung eksenang yan. Isa ako sa nagsimula niyan eh. Isa ka rin Apex pare, kaya naiintindihan ko yung kanyang hinanakit mo eh. Pero baka dahil natalo ka lang sa isang battle kanya kaganyan. Dahil naalala ko parang may nakita ko recently na meron kang yung tungkol sa battle ni Spade, ni Goryo na meron kang mga side comments na medyo tungkol sa ganyan. So, naintindihan ko na masama loob mo. Pero pare yung akusasyon kasi medyo iba yun eh. Di ba? Parang paninira siya eh. Di ba? Hindi siya basta angle lang sa battle eh. Statement siya na ginamit mo yung platform na yan para siraan mo yung platform na yan eh. 'Di ba? So medyo tasteless siya sa akin. Kaya yung mga magagaling dito sa flip top nauubos na. Dahil pa rin magaling sa flip top ngayon kahit umalis na ako. kahit hindi po bumabattle si Looney na may yun. Alam ko hindi na rin bumabattle si Apex pero kahit mawala tayong lahat dyan, buhay yan pare. Meron at merong papalit sa atin at habang tumatagal talagang eventually magiging mas magaling sila sa atin. Yun ang katotohanan doon. Yun ang totoo. Ewan ko kung totoo yung mga sinasabi niyang yan. Medyo hindi ko trip. Ayoko rin maging hater dahil layo ko na pare. Gusto ko lang laging mas ma-appreciate yung mga battles, yung mga MCs dahil alam ko kung gaano kahirap pero pare hindi ko lang trip na ganyan yung mga sinasabi ni Apex. Biglang naalala ko ngayon. Kaya siguro hindi ko pinanood dahil nakita ko yung nag-trend kagad yung mga sinasabi niyang yan. Hindi ko trip eh.
Yun. So, ngayon, sinasabi ko lang din na hindi ko trip. Definitely, kay Apex pa rin yung round na yun. Nakalista ako so far na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 na. So far. Kumpara sa 7 ni Sinyo. So, kahit hindi ko na puntusan yung mga natitira na yan, kahit wala akong marinig na worthy sa puntos, panalo na si Apex. Pero, yun lang. Ako, personally, sa akin yung mga ganyan na sinasabi. Pero sino ba naman ako? Wala na nga ako dyan. Hindi na ako parte ng... Hindi na ako active bilang battle MC. Pero bilang fan ng battle rap at ng flip top, medyo... Kalain mo, no? Yeah, tinulungan ka ng flip top. Tas nakuha mo pang ganyan na yun. Yung si Sinyo, di ko tinira. Natural! Joker nga, di ba? Wala yung bilang sa sugal! Dahil sa'yo, yung Chuck Taylor naging corny na sapatos. Pag gumawa ka ng kanta, Flo G na may pagkawamos. Buti si Joker naghanda. Yung best performance na iraos. Pero alam na natin yung nangyari sa best performance ni Heath Ledger pagkatapos. Bago ako matapos, gusto ko sabihin, di natin kailangan dumistansya sa isa't isa ng ilan di pa. Kailangan pa rin kitang kamayan kasi rapper ka kahit papano katribo kita. History yung nagawa namin dalawa. Talagang si Sinyo iba. Joke lang, yung karir mo yung history na! Yun. May mga malalakas talaga na linya si Apex. Kahit dito sa third round. Pero hindi ko trip yung mga sinabi niya na ano sa flip top. Parang kung meron kang particular na judges na gusto mong i-address yung issue, sana sa kanila na lang. Di ba? Hindi na sa flip top, pare. Yun yung akin. Parang ewan ko kung sino yung mga judge na tinutukoy niya kasi. Actually, naalala ko bigla. Ang nakita ko bigla yung sinasabi ni Pistol na nagpustahan pa kami nung battle ni Apex tsaka ni Goryo. Alam mo, eto sasabihin ko sa inyo sa totoo lang. Sa totoo, hindi ko naaalala na nagpustahan kami ni Pistol, pero kung nagpustahan man kami, hindi siya... Kumbaga sobrang liit lang nun para maalala ko siya. Dahil hindi ko siya talaga naaalala. Kumbaga, di ba? So, ewan ko. Basta yun, hindi ko, very tasteless para sa akin na inatake ni Apex ang flip top habang nandiyan sa flip top. Siguro nung bago pa lang kami, ma-appreciate ko yun eh. Yung balls na gano'n eh, di ba? Yung shock factor na gano'n. Pero, 2023. So, 13 years after na tinulungan ka ng flip top sa buhay mo. Di ba? Ginawan mo ng akusasyon. At nilagay mo on camera na napanood ng sobrang ilang milyong tao. Medyo hindi ko trip. Pero yun, isa-isay natin. Maging objective tayo. Maging judge pa rin tayo. Organizer kabit mo, pinuntusan ko yon. Akala na iba madali mag-rap yun dahil kay Sinyo, so pinuntusan ko yon. Ghostwriter kahit sino, ang ganda rin na naisip niya yon. Hindi ka nagpakita. Hindi ko na maalala kung paano niya inano yun. Dave Chappelle tsaka Kevin Hart yon, pinuntusan ko yon. Bon Appetit tsaka 1 Mil, pinuntusan ko yon. Pambata, yung target market, pinuntusan ko kung paano niya yun sinetap. Stretch mga banat mo, yoga. Yung yoga flame, yung yoga na dalsim. First time pinayagang gumimik, makulit. Pinuntasan ko yun. May toyo lang, yung patawa na to scheme. Nakalimutan ko na kung paano niya ginamit. Mahaba yung mga rounds ni Apex, pero pinuntusan ko yun. Tas yun nga, first time pinayagang gumimik, panalo yun.
may toyo lang talaga. Yung syempre yung double entendre nun dahil kay Boss Toyo. Tapos yung may pagkawamos, Heath Ledger pagkatapos. Tapos career mo yung history. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So nagsisi na kaya si Apex sa sinabi niya yun. Tingin ko hindi na siya bumabattle sa flip top eh. Parang hindi ko na naaalala. Hindi ko na napapansin yung pangalan niya sa mga ano eh. Diba? Parang yun. So nakuha ni Apex 3 rounds. Pero hindi ko trip talaga yung gano'n ni Apex sa flip top. Yan. Hindi man lang lumingiti si Apex. Ganun siya kaseryoso. Round 13, Apex vs. Sinyo. Magigay ulit para sa kanilang pareho sa dalawang MC na to. Para sa akin, panalo ko yung lahat para makasaksi ng mga dalawang nasa laban. Pero para kay Arik, sigurado talo si Apex dahil sa sinabi niyang yun. At kahit anong sabihin niyo, Apex, hindi dahil sa flip top, hindi natin mapapanalo yung mga ganun. Yan. Exactly. Itong klaseng laban, kaya bahala kayo dyan. Ang boto ng Urado! Para sa akin, draw talaga. Boto ng Urado, 5-0, magingay para kay Apex. Salamat sa pagkakataon na to. Alam mo yan dahil sa'yo yun. Dahil sa'yo ito. Yo, Marcia Bonifacio nga pala. Marshall, ano na yung MP3 na laban nyo? Tangina ka. Napakasaya lang na napanood ng ganung type ng shit na nangyari. Man, long way bago pa nangyari. Pero para sa akin, mas nakipan ko talaga yung material ni Apex. Lalo sa first round, tapos third round, kay Apex yun. Second round, sobrang dikit. Mas gusto ko talaga kay Apex. Pero either way. Adrian nga pala. Yun, naboto ko Apex. Pinuntusan ko, sinuot ko yung notes. Round 1, cravings kay Cicinho, yung live selling na napiga. Sa akin, almost tabla. Or kahit lang lamang para kay Apex dahil mas maganda yung ender niya. Round 2, slow start para kay Cicinho sa setup. Pero yung stronger half, sobrang lakas. Saka yung angulo, napakalakas. Although, kay Apex ko binigay kasi mas siksik, mas madaming angle, mas napiga. At round 3, malakas yung mga payoff ng Steve Cicinho. May konting stutter na nakabawas din. Bitin yung ending para sa akin. Pero pwede yung itabla. Dinala ni Apex sa punto. Mas maganda yung angles. Pero yun, overall, Apex. Yun. Up guys, Apex versus Sinyo. Ang binoto ko si Shay. Ang binoto ko, sa laban, match winner ay si Apex. Round 1, binigay ko kay Apex. Medyo naiksian ako sa round 1 ni Sinyo and yung angles niya and yung parang nag-online shop na something medyo hindi masyadong okay sa akin. Bumenta sa akin. Round 2, ang ganda sana nung balik. Ang ganda kasi ng round ni Apex doon kasi parang sumalamin, sumakto, parang pre-med, kumbaga, sa ibang angle sa Sinyo. Kaso yung round 2 ni Sinyo para sa akin, mas masakit. Mas masakit yung round 2 ni Sinyo para sa akin. And personal preference, mas gusto ko yung masasakit na angles talaga. Third round, dito na nagkatalo. Okay, ang ganda sana ng intro ni Sinyo. Ang problema, bukod sa nag-stumble siya, I would not call that a choke. It's only a stumble. Natuloy niya naman, kaso nag-pause siya.
wala siyang proper ender. No? Samantalang on the contrary, yung kay Apex, consistent yung pagkakatahi ng angle, magkakakonekta, plus napakaganda ng ender. Sobrang importante talaga ng ender, lalo na kung ikaw yung huling, basta sa round 3, yun talaga sobrang importante. So, na-close ni Apex ng proper yung battle at yun, sobrang sulit nung gabi. Pisa. Yun, round 1, yung kay Sinyo, hindi natin matatanggal siya. Entertaining pa rin yung ginawa niya. Lalo na yung parang eksena na nagpakaon ng eksena. Pero yun, para sa akin, expanded yung mga angle na doon. Hindi masyadong madami, nag-expand down. Tapos, yung mga stumbles din siya doon. Tapos parang bitin din yung ender, mapapansin niya sa round 1. Habang kay Apex, mas well-rounded siya, lutang na lutang yung aggression, sunod-sunod yung punchline, saka mas malinis yung naging panakas niya. Kaya round 1, malinis kay Apex yung round 2. Siyempre, Sinyo, Matic, yung battle. Saka doon niya na rin nilabas yung signature style niya. Mas marami siyang angle na mababigat at reality point. Mapapanood niya. Yung game plan naman ng Apex, case yung medicine na game plan. May balancing yung mga punto at witty lines yun. Yung round, nung napaigaw ang round 2 ni Sinyo, akala ko mahirapan sa Apex na parang, pero bahibla para sa akin. Tumama si Apex doon. So, round 1 and 2 kay Apex na agad. Yung round 3, yun, si Sinyo nagkaroon ng saglit na choke. Para sa akin, nakabawas yun dahil siyempre, si Apex malinis ng performance niya all 3 rounds. Tapos ito rin yung unang round na nagrebat si Apex sa round 3. Tapos may angle siya na coincidence coincidence angle na tungkol dun sa views na nagamit ni Sinyo ng round 1 ata o round 2. So yun, binigay ko yung round 2 kay Apex. All 3 rounds kay Apex, pero overall, classic na battle siya. Para sa akin lang, mas naging malinis yung performance ni Apex. Mas humita, basta may babaw yung game plan niya na takes your own medicine. Napakasolid, congrats sa nilang dalawa. Yo, sobrang solid na laban. Congrats sa inyong dalawa. The most awaited battle ngayong ahon. Congrats kay Apex, isa ako sa mga bumoto sa kanya. Round 1, hindi ako masyadong nasatisfy sa round 1 sa inyo, pero binigay ko yung kay Apex. Pero yung round 2, sobrang solid talaga ng round 2 ni Sinyo. Akala ko nga magtutuloy-tuloy na yun, lalo na yung sa multi, na sinabi na yung mga wala ko niyan, mga ganito. Sobrang lakas ng angulo, pati mga real talk. Pero round 3, doon nagkatalo, mas malinis talaga yung kay Apex battle-wise, lyrics-wise, tapos pati yung mga pang-round ender niya talagang solid. Talagang sinulit nila yung pagpunta ng mga tao at pag-aantay nila para dito. Yun, congrats sa inyong dalawa at congrats Apex na. Yeah, congrats. Nakita ko 25 million. Puta, wild. Yeah, pero Apex. So, alam mo yun. Man, alam ko kahit paano pinagsisihan mo yun. Sinabi mo yun. May mga linya siya na ina-expect ko na kaso nung yung pagkagawa niya sobrang ganda kaya tangina parang ano nga ako kanina parang crowd parang ganon. Parang biglang naging fan ulit na tangina ang galing ng pagkagawa niya dito. Apex versus Sinyo! Hindi ba ako lugi niyan? Kasi meron niyang wordplay, rhyme scheme, multi, ron, abra, ron, abra, luni, all for one. Pero kahit pagtulungan, Flip top smash represent sa akin yan. Oo, may iniinda sa tagiliran. Dahil kung usapang ranking, ito'y all might. Rumispeto ka sa number 1! Grabe, daming Nakaka-starstruck din yung star power talaga ni Sinyo doon sa gitna. Iba na talaga pag nandoon na sa gitna. Kaya yung bakbakan kanina talagang
alam mo yun, manalo matalo, okay lang eh. Kasi tinodo rin ng kalabang ko yung material niya, kaya sobrang solid. Yun ang talaga masasabi ko. Alam ko, marami kang pre-med na nakasingit. Mga tugmaan na pinilit. Pero kahit gaano pa kalupit ang yung mga hirit, hindi ako mai-impress dyan kasi 5 taon mo yung inisip. Hindi to Battle of the Year! Ito yung Body Book of the Century! Kahit manggaling pa sa barracks yung mga gamit mo na weaponry, nagpaturo sa maestro, nagpatluto kay Tipsy D, kahit magpatulong sa abakadas, kukulangin sa A to Z! Intense. Ayun, ang ginagawa namin ngayon, maglalabas kami ng mga music video at syempre sa merch ng Real Jokes Clothing. At sa battle siguro, di ko pa ganong sure ulit, pero babattle ako pero baka hindi na din ganong kadalas. Inaaway na ako ni B. Ayun. Ang pinakaplano ko talaga maglabas ng music, ganoon pa rin bilang artist. Abangan nyo na lang, may mga bagong merch din ako na ilalabas at design. Ngayon pa lang, iisip na ako ng mga bagong pakulo. Sa lahat ng mga naniwala at sumuporta sa akin dito, at syempre sa amin ni Apex, maraming Sana post-scoop na pindot. salamat. Sana nasulit namin yung paghihintay nyo. Tapusin nyo na yan. Sana hindi lang sa amin, pati sa mga ibang haba na ng MC, sana maging ganun din yung suporta nyo. Marami pa kayong aabangan na mas magaling at mas magandang ipapakita. Flip top. Subaybayan nyo yung battle rap. Wala kayong masasabi dyan. Ano yan, laging mag-i-improve habang umaandar yung panahon. Yup, totoo yun. Makikita mo naman sa present time na may evolution, di ba? Kumbaga hindi ko masabi na umangat, pero nag-evolve at interesting yung evolution niya. So darating din yun, pero at least hindi pababa, di ba? Basta may growth, yun yung importante. Yun lang. Congrats sa parehas. Puta, napaka-solid na naging cultural impact ng battle na yun dahil 25 million views yun. Imposibleng walang epekto sa kultura natin yun, sa community natin yun. Meron. So, congrats Sinyo at Apex. Pero Apex, yo. No. So yun, salamat at umabot kayo hanggang ganitong oras dahil tangan ng haba para hindi ko na alam kung ilan. So yun, thank you. Kita-kits ulit next week. Peace! Ay, bago ako mag-peace, kalimutan mag-subscribe, yo. Yun lang. Peace.